Nandito tayo ngayon sa terminal ng Bicol Isarog at kukuha tayo ng ticket papuntang Masbate. Ayan, mga alas 11 na ng umaga nakarating ako dito. At nagulat ako, sobrang haba na pala ng pila. At parang inaasahan ko na din pero hindi ganoon kalala. Kasi magpipick season na nga, December ngayon nang kinuha ko yung ticket. At inabot din tayo ng ng 3 oras bago tayo nakakuha ng ticket. So far okay naman at nakakuha naman ng ticket, na i-secure ko naman yung 3 ticket. At kinaumagahan, ayan na, nasa taxi na kami. Unang salyada. Na traffic agad kami dito. Dito lang yan sa banda sa amin, sa may Tumana pa yan. Traffic na agad sa may sa may Loyola. Yan. Dito dumaan yung taxi namin na hinair kasi mas dito mas mabilis at walang traffic. Pero natatawa ako kasi matraffic nga. Ayan. At ayan na nga, andito na tayo banda sa may Katipunan. Yan, sa likod yan ng UP. Yan, medyo tama nga naman si Manong taxi driver at maluwag nga dito. Tingnan niyo, medyo hindi gaano matao o maraming sasakyan sa kalsada. Pati dito sa sa CP Garcia sa dinaanan namin, napakaluwag ng kalsada nung araw na yon. Kaya tama yung ideya niya. Pero pagdating dun sa unahan mga boss, na traffic na din kami. Kinat ko na, dito lang kayo banda sa may Maginhawa, sa may Matalino, dito banda sa may area ng Diliman hanggang makarating kami ng ng Kamyas, tapos lumabas na kami ng EDSA. Ayan, binidyohan natin yung may Diliman, Matalino, diyan lang na area. Then ito na sa wakas nasa EDSA na kami. Malapit na kami diyan sa Cubao. Yan. Medyo matraffic na rin yung pababa ng Cubao, yung Cubao ilalim, yung underpass yan. Hindi kami mag-underpass kasi doon lang banda sa may Arayat yung terminal ng Bicol Isarog. Sa mga hindi nakakaalam, sa may tapat lang po ng Farmers Plaza yung terminal ng Bicol Isarog. Baka may mga kababayan akong uwi ng Masbate, doon lang po. Meron din yung Raymond Bus Liner dito naman sa may Aurora. Ayan, nakatawid na po kami ng ng intersection doon sa EDSA sa corner ng Aurora. So malapit-lapit na kami kasi Cubao Station na ng MRT. Diyan lang po sa unahan yung terminal ng Bicol Isarog. So halos talaga yung Lunes po to nung December 4 to, Lunes ng umaga. Hindi talaga gaanong marami sasakyan, kaya medyo maganda yung araw na to. Mga siguro mga 7 or 8:30 ng umaga. Ayan. So malapit na mga boss at ito na yung terminal. Yan, alis na. Alis ang barko. Bus pa lang. Yan, anong oras na ba? 10:09. Yan, konti lang ang pasahero ngayon. EDSA. Konti lang ang pasahero. Yes. So napakaganda ng biyahe namin na to, napaka-memorable at saka napakaganda kasi ng panahon at saka yung bus na sinakyan namin ay konti lang ang pasahero, napakaluwag. So very relaxing yung biyahe na to at nakakagulat lang kasi expected ko na ang bus ay either dumiretso ng EDSA hanggang sa matumbok yung Magallanes tapos dumiretso ng SLEX o kaya mag C5 tapos diretso din ng SLEX yung South Luzon Expressway. Pero this time sa biyahe namin nagulat ako kasi lumiko ng Indomingo. Paglabas ng EDSA, lumiko ng Indomingo, nagbanahaw, then dumiretso ng Kennedy hanggang sa matumbok yung Aurora. Sabi ko iba to mukhang
papunta to ng ng Maynila. Lalo na nung nakita ko na itong Robinsons Magnolia, sabi ko, nako, ito na nga. Mukhang Maynila to dadaan, at hindi ako nagkamali. Tinanong ko yung conductor. Yun nga. Kaya bagong experience din to ng biyahe. Kumbaga matagal na kami pabalik-balik ng Marikina to Masbate, Marikina to Masbate. Pero hindi pa rin tayo na uubusan ng bagong kaganapan o bagong excitement sa travel na to, kasi first time namin makadaan sa ruta na to, na imbis na mas madali sana kung mag-EDSA o kaya mag C5 diretso, umikot pa ng Maynila. Hindi ko lang alam kung bakit ganon. At yun na nga, nagkaroon tayo ng libreng sightseeing o pasyal dito sa ilang bahagi ng Maynila na hindi ko pa to napuntahan. Yun ata yung Nagtahan Bridge, hanggang sa makarating kami dito banda sa may parte na ng Magallanes. Ito ata yung interconnect ng NLEX at saka SLEX. Sa sobrang relax ng biyahe na to, nakatulog kami. Pagising namin, ito na, Santo Tomas, Batangas na agad. At inabot kami ng traffic dito sa mismong bayan ata to ng Pagbilao, Quezon. Medyo bumagal yung usad ng sasakyan namin dito. So hindi ko lang na-videohan yung harapan, pero ang dami pong naka-line up dyan. Nalibang kami pag-capture ng video. Simbahan ata to at saka town hall. Hindi ko lang alam kung tama, simbahan at saka town hall ng Pagbilao, Quezon.
After nitong sa may seaside ng Atimunan ay hindi na tayo nakapag-continue pagkuha ng video clips kasi kung mapapansin nyo makulimlim hanggang sa gumabi na kaya wala na talagang chance. May mga stopover kaming pinuntahan, hindi na tayo nakapagkuha ng video, ayan pictures na lang. Din hanggang sa safe naman kami na nakarating ng Pilar Port. At nakatulog na kami noon kasi gabi na at saka magmamadaling araw. Pagising namin nandito na kami sa may Mintak Port sa bayan ng Mobo, Masbate. Ayan na po ang tunghayan namin. Pasikat pa lang yung araw ng time na yan. Kaya medyo kulang yung kulang yung video natin. Pero so far, nakauwi naman kami ng safe nito at napaka-relax naman. Hindi naman kami gaanong na-stress sa biyahe na to. So ito pong Mintak Port ay ito yung pinakabagong port dito sa probinsya ng Masbate. Ito yung pinaka-daungan ng mga Castillas, Piuduran at saka so parang ililipat ata dito yung mga passenger parang dito kasi first time din namin bumaba pala sa Mintak Port at first time din pala makatawid ng bus nang galing ng Maynila mismo dito sa isla ng Masbate. So itong time na to, ito yung pinakaunang unang tawid nila sabi nila kasi dati last year ay humihinto lang yung yung mga bus doon sa Piuduran, sa Pilar o kaya sa San Andres. Pero dito pumasok po yung sumakay po sa barko yung bus. So hanggang dito na lang siguro yung yung video natin. Abangan niyo yung mga kasunod nito at next time gagandahan po natin yung Maraming salamat sa mga nanood. Ito pala yung kabuuan ng travel route namin mula Marikina hanggang Masbate.